Maiinit na balita ngayong tanghali. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tiniyak na mananagot ang sinumang mga tumulong kay Alice Guo na makalabas ng Pilipinas. Vice President Sara Duterte hindi nababahala sa umano'y usap-usapang impeachment laban sa kanya. Vice Presidente naniniwalang threat sila sa politika. Truck ng buhangin at isang L300 van nagkabanggaan sa C5 Road. Ilang bahagi ng kalsada hindi madaanan. Quezon City Local Government nagsasagawa na ng contact tracing sa mga nakasalamuhan ng pinakabagong Mpox patient sa Pilipinas. At mga isda at iba pang laman-dagat sa Cavite ligtas ng kainin ng mga tao ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, August 21, 2024. At una sa mga balita ngayong tanghali. Posibleng gumamit ng backdoor si dismissed Bamban Mayor Alice Guo palabas ng bansa. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, makikipag-ugnayan ang Philippine National Police sa foreign counterparts upang malaman kung nasaan talaga ang lokasyon ng dating alkalde. Narito ang report ni Leia Ilagan. May posibilidad na gumamit ng backdoor si dating Bamban Mayor Alice Guo, kaya't nakalabas ito ng bansa. Ito ay matapos ng kumpirmahin ng Bureau of Immigration and Deportation sa isang pahayag na wala silang matagpo ang record sa kanilang centralized database kaugnay sa paglabas ng bansa ni Alice Guo. Sakaling mapatunayan na kalabas ng bansa si Guo gamit ang backdoor channel, sinabi ni PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo na maaari din aniyang managot kung sino ang tumulong dito. Definitely po ma'am, meron pong liability in terms of criminal and administrative kung meron man po mapapatunayan na may tumulong po sa kanya because the mere existence po ng immigration lookout bulletin, alam po natin na existing yan, dapat po ay na-inform or natimbrehan po yung mga concerned agencies sa attempt po na lumabas ng bansa. Sa isang interview, kinumpirma naman ni Bureau of Immigration spokesperson Dana Sandoval na kasalukuyang nasa Indonesia si Guo. Dumating ito sa nasabing bansa noong August 18 mula sa Singapore. Kumalat din ang impormasyon na nagtungo din sa Kuala Lumpur sa Malaysia ang pinaghahanap na dating alkalde. Gate naman ang abogado ni Guo, nasa bansa lamang ang dating alkalde. Katunayan ay personal pa umano nitong pinirmahan ang affidavit sa isang notary public sa San Jose del Monte, Bulacan noong August 14. Kaugnay nito, makikipag-ugnayan na ang Philippine National Police sa kanilang mga foreign counterparts para malaman ang tunay na kinaroroonan ni Guo. Hindi po tayo titigil until such time po na mahuli po natin yan. If there is a need na since nga kung confirm nga po na nakaalis na po sa bansa itong si Mayor Guo, then I think it will be incumbent on the part of the PNP and other law enforcement agencies to coordinate also dun sa ating foreign counterparts for purposes of monitoring the possible whereabouts po ni Mayor Guo sa ibang bansa po. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dapat papanagutin ang mga responsable sa likod ng pagsibat ng Pilipinas ng napatalsik na Bamban Tarlac Mayor na si Alice Guo ayon sa ilang kongresista. Kasabay nito, nanawagan din ang liderato ng Kamara sa Department of Foreign Affairs na agad nang kansilahin ang pasaporte ni Guo. Ang detalye sa ulat ni Rosa Licol. Malinaw na may mga kawani sa ilang ahensya ng pamahalaang dawit sa pagtakas ng napatalsik na Bamban Tarlac Mayor na si Alice Guo. Ang pagtakas ni Guo sa tulong umano ng mga tiwaling opisyal sa pamahalaan, posible ring imbestigahan ng House Quadruple Committee o Quadcom. Dapat papanagutin ang mga responsable rito ayon sa mga kongresista.
Hindi naman talaga makakaalis yan kung walang nilangisan yan, na mga opisyalis ng ating pamahalaan, lalong-lalo na sa Bureau of Immigration. Hindi rin ako naniniwala na walang alam ang Bureau of Immigration dahil siyempre sila yung ahensya ng gobyerno nagbabantay sa ating mga ports and airports. So sana dapat ito maimbestigahan at managot kung sino yung mga taong may kasalanan. Dahil hindi tayo naniniwala na kayang gawin lang ni Alice Go yan na walang tulong, lalong-lalo na sa mga tiwaling opisyal ng Bureau of Immigration. Heads must roll. Where did she escape? NAIA? Where did she escape? A private airport? Nagbangka ba siya? Dagdag pa ng House lawmakers, patunay din ang pag-alis sa bansa ni Go na may katotohanan sa mga aligasyon laban sa kanya. Naharap si Go sa patong-patong na kaso kaugnay ng illegal na Philippine Offshore Gaming Operations o POGOs at aligasyong Chinese national ito na nagpapanggap lang na Pilipino. Ibig sabihin, kung ano man ang mga haka-haka o mga aligasyon tungkol kay Alice Go, pwede na nating masabing may katotohanan. Kung hindi naman talaga siya aalis, di ba? So, nakakapangamba din na ang usapin ng POGO ay hindi, parang syndicated talaga siya. Gate naman ng isang kongresista, panahon na upang paigtingin ang ugnayan sa ibang bansa upang malaman ang kinaroroonan ni Go. Baka kailangan na din po nating hingiin yung tulong ng ibang mga bansa patungkol po sa Interpol, doon sa baka kailangan na mag-issue ng alert order para lang malaman, tignan, nasa na siya ngayon. Samantala, nanawagan na rin ang liderato ng Kamara sa Department of Foreign Affairs o DFA na agad nang kansilahin ang pasaporte ni Go. So, Speaker Romualdez is urging the DFA to immediately look into this. The cancellation of the passport of Alice Go. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinaiimbestigahan ng Department of Justice o DOJ ang issue ng pagtakas ni dismissed Bamban Tarlac Alice Go. Kasama sa binalaan ng DOJ ang mga kawani ng Bureau of Immigration na posibleng sangkot dito. Samantala, humarap naman sa DOJ ang abogado na nagnotaryo sa counter affidavit ni Go. Ang detalye sa ulat ni Dante Amento. Pero nakaharap po ba talaga? Ito bang daan? Dumating kahapon sa Department of Justice o DOJ si Attorney Elmer Galicia na nagnotaryo sa counter affidavit ni dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Go sa San Jose del Monte, Bulacan. Sinamahan siya ng Provincial Prosecutor ng Bulacan. Sinikap ko na ng pahayag si Attorney Galicia kung talaga bang nakaharap niya si Go noong August 14, batay sa nakalagay sa dokumentong pinanumpaan umano ng dating alkalde. Ito po umarap sa inyo si Alice Go, sir. Pero hindi ito nagpaunlak ng panayam. Ayon kay Attorney Sunny Ocampo, Provincial Prosecutor ng Bulacan, sinabihan niya ni Galicia na nakaharap niya ng personal si Go. Pumunta umano ang dating opisyal sa tanggapan ni Galicia noong August 14 ng alas 7 ng gabi. Ito rin ang makikita sa dokumentong isinumite ni Go sa DOJ na August 14, nagpanotaryo ito. Nakausap sila ni Alice Go doon sa baba ng kanyang opisina, nakita niya. At nagpresenta ng driver's license si supposedly Alice Go sa kanya. And then he notarized the counter affidavit. Salungat ang impormasyong ito sa pahayag ng mga otoridad na nakalabas na umano ng bansa si Go nitong Hulyo pa. Samantala, matapos lumabas ang isyong tumakas ng bansa si Go, ipinag-utos ni Department of Justice o DOJ Secretary Crispin Rimulya na imbestigahan ito. Sinabi ng Bureau of Immigration na pumunta ito ng Malaysia at Singapore kasama ang kanyang dalawang kapatid. Target na papanagutin ng DOJ ang mga posibleng tumulong para makaalis ng bansa si Go. Siniguro ni Justice Secretary Jesus Crispin Boying C. Rimulya na mananagot ang lahat na nagpabaya at hinayaang iligal na makaalis ng bansa si dating Banban Mayor Alice Go. Binalaan ni Rimulya na mananagot ang mga pasaway na tauhan ng immigration na maaring may partisipasyon sa pagtakas ni Go. Gayon din ang mga abogado ni Go na posible ring may kinalaman dito. Matatandaan na si Go ay inalagay sa Immigration Lookout Bulletin na nag-uutos sa mga otoridad na bantayan ang dating mayor at huwag hayaang makalabas ng bansa. Dante Amento, UNTV News and Rescue.
Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dismayado si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos makalabas ng bansa si dismissed Bambantarlac Mayor Alice Guo. Tiniyak naman ng Pangulo na may gugulong na mga ulo o mananagot ang mga tumulong kay Guo para makaalis ng Pilipinas. Mula sa Malacanang, makibalita tayo kay Nel Maribohok live. Nel, ano ngayon ang direktiba ni Pangulong Marcos para mapanagot yung mga tumulong kay Guo? Yes, Aga, ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., pinaiimbestigahan na niya kung sino ang mga sangkot o may pananagutan kung bakit nakaalis ng bansa si dismissed Bambantarlac Mayor Alice Guo. Sa inilabas na pahayag ng Pangulo, sinabi niya na ang pag-alis ng bansa ni Guo ay malinaw na nagpapakita na may naganap na korupsyon, na siya naman nagpapahina sa justice system at pagtitiwala ng publiko. Ayon sa Pangulo, may mga ulo na gugulong o may mananagot na rito. Dagdag ni PBBM, ibubunyag ang mga salarin na nagtaksil sa tiwala ng bayan at tumulong sa pagtakas ni Guo. Nasa ilalim na ng masusing investigasyon ng insidente at ang mga may sala ay masuspinde at papanagutin sa buong bigat ng batas. Binigyan din ng Pangulo na walang puwang sa pamahalaan ang sinumang nag-uuna ng personal na interes higit sa paglilingkod sa sambayan ng Pilipino ng may karangalan, integridad at katarungan. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Nel Maribohok. Nagkasagutan sa pagdinig sa Senado ang Department of the Interior and Local Government at ng kampo ng Kingdom of Jesus Christ kaugnay ng issue sa pagsalakay ng mga pulis sa kanilang compound noong June 10 para magsilbi ng arrest warrant laban sa religious leader na si Apollo Kibuloy. Muli ring kinwestiyon ng KOJC ang legalidad ng 10 milyong pisong reward na inialok ng pamahalaan para sa impormasyon kay Kibuloy. Narito ang report ni Lalaine Moreno. Mainit ang sagutan sa pagitan ni Interior and Local Government Secretary Benher Abalos Jr. at Attorney Israelito Torion, ang abogado ni Apollo Kibuloy at ng Kingdom of Jesus Christ sa investigasyon sa Senado kahapon sa umano'y sobrang puwersa ng pulisya sa raid sa KOJC compound noong June 10. Nagkabarahan ng mga pahayag ang dalawang panig. Sa opening statement ni Secretary Abalos, binanggit niya ang bahagi ng testimonya ng isa sa umano'y mga inabuso ni Kibuloy na si alias Amanda. Please, tatapusin ko lang. You will have your time. You will have your time. Sub-judice, that goes into the very merits of the case. You will have your time, Attorney Torion. Yes, I know that. It is part of the transcript of the Senate. That is improper. Ngunit tinutunan ito ng kampo ng KOJC dahil hindi ito ang pinag-uusapan sa Senate hearing at nasa korte na ang kaso. Bakit ko sinasabi ito? Pakinggan natin ang akusasyon. Kung hindi totoo ito, okay, may karapatan siya sabihin niya hindi totoo. Pero kung totoo ito, dapat lamang siyang managot sa batas at dapat lamang gawin namin ang katungkulan namin. To quote directly from the declarations of an alleged complainant, Your Honor, would be delving into the merits of the case, which is no longer the issue in this case, because the issue in this case is whether or not there was excessive force in the implementation of the warrant of arrest. Natigil lamang ang bangayan ng dalawang panig ng mamagitan ng chairperson ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs na si Senator Ronald De La Rosa. Samantala, tinalakay rin sa pagdinig ang 10 milyong pisong reward na alok ng pamahalaan para sa impormasyon sa kinaroroonan at kadarakip ni Kibuloy. Ayon kay KOJC Legal Counsel Attorney Israelito Torion, illegal ito dahil bawal sa batas ang pagtanggap ng anumang tulong o pera mula sa mga pribadong individual. In the performance of your duty, may mga taong magmamagandang loob na Secretary, bigyan natin ng ano yan, 10 million yan. Dapat, sana, hindi yung in-entertain. Kaya baka yung tao na yun, may ulterior motive against kay pastor. Dapat iwasan yan kasi violation po yan sa batas. Depensa naman ng Department of Justice na ayon sa batas ang pag-alok ng pabuya dahil ang layon nito ay mahuli ang isang akusado na may warrant of arrest mula sa korte. Hindi bawal ang pabuya para mahanap ang isang akusado at madala sa husgado ang isang akusado.
May karapatan din umanong mag-ambag ng pera sa pabuya ang mga pribadong individual dahil bahagi sila ng justice system. Gayunman, hindi maaaring isa publiko ang pangalan ng mga nagbigay para na rin umano sa kanilang kaligtasan. Una nang kinwestiyon ng KOJC ang reward para kay Kibuloy at tinapatan pa ito ng 20 million pesos para naman sa makapagtuturo sa mga may maiitim na balak laban sa kanilang lider. Naungkat rin sa pagdinig ang police checkpoints at palagiang paglilibot ng sandamakmak na pulis sa labas ng KOJC compound sa Davao City. Reklamo ng KOJC, naka-full battle gear at nakatakip ang mga mukha ng mga pulis na umaaligid sa kanilang lugar. Tugon naman ni Secretary Abalos, personal niyang sisilipin ang operasyon ng Davao City Police upang malaman kung may pagmamalabis o kailangang ayusin sa proseso. Pupunta po ako doon. I will see it for myself, but I'll assure you this, no, na lahat po ay magiging maayos po ang dapat ang samahan ng komunidad at ng pulis. Yun naman po ang layunin na bawat isa po rito, no? I will go there. Wala pang itinatakdang petsa ng susunod na Senate hearing ukol sa issue ng pag-aresto ng PNP kay Kibuloy. Ayon kay Senator De La Rosa, hihintayin pa nila ang report, particular na mula sa DILG, hinggil sa inspeksyon sa police operation sa Davao City. Darlene Moreno, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagpahayag ng pagkabahala ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa lumalaking bilang ng indigent senior citizens sa bansa. Ngayong araw, iniulat ni Social Welfare Secretary Rex Gatchalian na nasa 612,000 indigent senior citizens ang nasa waiting list nila para sa social pension. Mula sa House of Representatives, makibalita tayo kay Rosa Licoz live. Rosalie, ilan na ba ngayon yung bilang ng indigent senior citizens na nakakatanggap ng monthly pension mula sa DSWD? Bumibilang sa 4.08 million ang indigent senior citizens na nakakatanggap ng 1,000 pesos monthly pension mula sa pamahalaan. Sa ilalim ito ng Social Pension for Indigent Senior Citizens ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Subalit nagpahayag ng pagkabahala si Social Welfare Secretary Rex Gatchalian sa 612,000 na bilang ng indigent senior citizens na nasa waiting list nila. Ginawa nito ang pahayag sa ginagawang pagdinig ng House Committee on Appropriations sa budget proposal ng DSWD para sa taong 2025. 49.8 billion pesos ang nakalaang pondo para sa social pension for indigent senior citizens sa susunod na taon. Sa ulat din ng DSWD, as of July 31, 2024, 94.86% na yung kanilang disbursement rate para sa social pension for indigent senior citizens ngayong 2024. Samantalang sa kabuuan naman, 229.7 billion pesos ang halaga ng proposed budget ng DSWD at attached agencies nito para sa taong 2025. Ilang kongresista naman ang nagpahayag ng suporta na dagdagan pa ang panukalang pondo para sa DSWD. Balik sa iyo agad. Maraming salamat, Rosa Licoz. Nagkabanggaan sa Eastwood northbound kaninang umaga ang isang truck ng buhangin at isang L300 van kaninang madaling araw na ikinasugat ng nasa 10 tao. Patuloy namang nililimas ng mga otoridad ang tumapo na buhangin na karga ng truck. Ang detalye alamin natin kay JP Nunez live. JP, ano na ang kasalukuyang sitwasyon sa nangyaring aksidente dyan sa C5? Ella, batay sa monitoring ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, as of 11:31 ay nalinis na yung mga buhangin na natapon nga dito sa may area ng Eastwood sa C5. At naalis na rin dito yung truck at saka yung L300 kaninang umaga. Kaninang bago mag-alas 5 ng madaling araw, isang truck na may kargang buhangin at L300 van ang nagkabanggaan sa intersection ng C5 Eastwood. Tumagilid ang truck at nadaganan nito ang L300. Sa inisyal na ulat ng mga responders, hindi bababa sa 10 yung sugatan
dahil sa nangyaring aksidente. Dinala naman ang mga biktima sa ospital. Nagtamo ang mga ito ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Kanina, inabutan nating nakasakay na sa truck ng MMDA ang L300. Sa tindi ng pagkakabangga, tila latang nayupi yung itsura ng L300. Habang yung truck naman ay naialis na sa kalsada at hinatak rin ng truck ng MMDA. Ella, patuloy pa ngang iniimbestigahan yung nangyaring aksidente at patuloy pa tayong kumakalat ng impormasyon dito sa nangyaring aksidente na ito. Sa ngayon, yung C5 Road, ayon sa MMDA, bandang alas 11, ay tukod yung traffic hanggang sa market sa Taguig. Pero sa ngayon, passable naman na lahat ng lane dahil nalinis na yung pinangyarihan ng aksidente. Yan muna ang ating latest live. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, JP Nunez. Isasalang na sa plenaryo ng Senado ang deliberasyon para sa panukalang budget ng Office of the Vice President sa 2025. Pero bago ito, mainit na nagkasagutan kahapon sa pagdinig sina Senator Risa Hontiveros at Vice President Sara Duterte nang matanong ukol sa librong isinulat ng Vice Presidente. Narito ang report ni Asher Cadapan Jr. Dininig ng Senate Committee on Finance ang panukala ng Office of the Vice President o OVP para sa 2025 budget na umaabot sa 2.037 billion pesos. Ngunit uminit ang talakayan ng questioning ni Senador Risa Hontiveros ang ilang proyekto ng OVP na kaparehas lang din ng ilang ahensya ng pamahalaan. Kabilang narito ang pampalibing, pagkain, pang-edukasyon at mga tulong sa mga biktima ng sakuna. Iko-consider ba ng VP na i-lodge na lang yung mga budgets nitong mga programa doon na lang sa mga line agencies natin. Tapos, mag-request na lang ang OVP ng allocation para in sync sa priorities ng executive department sa halip na magkaroon pa ng hiwalay pero magkatulad naman na programa, Madam Chair. Paliwanag naman ni Vice President Sara Duterte, nagbigay lang sila ng panukala para sa pondo ng OVP, ngunit nasa Kongreso pa rin ang pagpapasya nito. Gayunman, kailangan nilang tugunan ang paghingi ng tulong ng mga kababayan nating lumalapit sa kanilang opisina bilang bahagi ng sinumpaang pangako ng ikalawang Pangulo. Meron po kaming nire-refer o binibigyan ng endorsement ng AIC sa DSWD. Kadalasan po nasagot sa amin ay hindi pwede dahil galing yan sa Office of the Vice President at kalaban yan. Minsan po, totoo yan na pupolitika ang assistance para sa ating mga kababayan. Lalo pang uminit ang usapin nang tanungin ni Senador Hontiveros kung ano ang detalye ng librong isinulat ni VP Sara at planong ipamigay sa ilang mga batang mag-aaral. Umabot ito ng 10 milyong pisong pondo bilang bahagi ng kanilang proyekto para sa susunod na taon. This is an example of politicizing the budget hearing through the questions of a senator. Ang problema niya kasi, nakalagay yung pangalan ko doon sa libro. At yung libro na yan, ibibigay namin doon sa mga bata. At yung mga bata na yan, may mga magulang na boboto. Madam Chair, hindi ko maintindihan yung ugali ng ating resource person. It is a simple question. Paulit-ulit na this is politicizing. Ang VP ang nagbanggit ng salitang boboto. Wala akong sinabing boboto. Sa huli, inaprubahan din ng ilan pang mga senador ang pagsusumite sa plenaryo ng usapin kaugnay sa proposed 2025 budget ng opisina ng Vice Presidente. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Kumbinsido si Vice President Sara Duterte na mayroong umanong usap-usapan sa House of Representatives kaugnay ng planong pagsasampa ng impeachment complaint laban sa kanya. Ngunit para kay VP Sara, hindi siya nababahala o bothered tungkol dito. Nagbabalik si Asher Cadapan Jr. Walang planong tumakbo bilang Vice President o pagkapangulo si VP Sara Duterte. Ito ang inihayag ng ikalawang Pangulo nang kunin ng mga mamamahayag ang reaksyon nito kaugnay sa umano'y usap-usapang planong pagsasampa ng impeachment case laban kay VP Sara. Hindi. Hindi. I'm not at all bothered. I am bothered na gusto nila i-frustrate
ang pinili ng mga tao na maging Vice President, all because of power and politics. Paliwanag pa ni VP Sara, pangarap niya lang ay maging muling alkalde ng Davao City para sa third consecutive term. Ngunit nakumbinsi itong tumakbo bilang ikalawang Pangulo matapos lumapit sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Senator Amy Marcos upang hingi ng kanyang suporta noong halalan. Pagkatapos ng filing of candidacy, lumapit na sa akin yung magkapatid na Marcos. Sabi nila, hindi kami mananalo kung hindi mo tutulungan kami sa Mindanao at sa Visayas. Sabi ko sa kanila, okay, sige, dahil maraming big ticket projects si Pangulong Duterte sa Davao City, sa Mindanao at sa ibang lugar pa ng ating bansa na gusto nating mapatuloy. Ngunit sentimiento ng ikalawang Pangulo, hindi na natuloy ang mga proyekto na nais niya sanang maipagpatuloy. Bunsod nito, binigyan diin ni VP Sara na hindi kawalan sa kanya ang posisyon. So, pagpaalisin nila ako dito, or impeach nila ako, hindi kawalan sa akin ang posisyon na Vice President. In the first place, hindi ko naman gusto tumakbong Presidente. Hindi ko gusto tumakbong Vice President. Gayunman, sinabi naman ng former presidential daughter na wala siyang regrets o pagsisisi sa pagtakbo bilang ikalawang Pangulo. Sa kabila nito, sinabi naman ni VP Sara na magkaibigan pa rin sila ni Senador Amy Marcos. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi natatakot ang pamilya Duterte sa mga umano'y harassment sa kanilang mag-anak. Ito ang inihayag ni Vice President Sara Duterte sa gitna ng mga issue na pinupukol sa kanilang pamilya. Kabilang na dito ang issue ng War on Drugs campaign at iba pang desisyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Habang hinahabol-habol naman aniya sa ikalawang Pangulo ang paggamit nito ng confidential funds at ang usap-usapan na impeachment laban sa kanya. Ayon kay VP Sara, ginagawa ito sa kanilang pamilya dahil sa pananaw na threat ang pamilya Duterte sa aspektong politikal at kapangyarihan. Ano ba sinabi nila? Huwag kami matakot. Hindi kami takot. Hindi kami takot. Sumasagot lang kami sa kanilang mga atake sa amin. At gusto lang namin ipresenta sa taong bayan ang isang perspective na ginaganito kami dahil we are a threat politically and for power. Bumuo ng bagong alyansa ang malalaking political party sa bansa sa pangunguna ng Partido Federal ng Pilipinas o PFP ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Lakas CMD Party President House Speaker Martin Romualdez. Napag-usapan sa pagpupulong ang magiging estratehiya para sa 2025 midterm elections. Ang detalye sa ulat ni Rosalie Coz. Nagpulong sa Malacanang araw ng Lunes, August 19 ang mga leader ng iba't ibang partido politikal upang buuin ang alyansa para sa bagong Pilipinas. Layon ding mapag-usapan ang estratehiya ng alyansa para sa May 2025 midterm elections. Top political leaders unite to forge a strategy. So we met last night, all the political party leaders of the major political parties in the Philippines. Binubuo ito ng Partido Federal ng Pilipinas o PFP, partido ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., Lakas CMD, Nationalista Party, Nationalist People's Coalition at National Unity Party. Pinangunahan ng pagpupulong ni Speaker Martin Romualdez, Presidente ng Lakas CMD at kinatawa naman ng PFP si Special Assistant to the President Anton Lagdameo Jr. Kasama rin sa pagpupulong sina Senator Mark Villar ng Nationalista Party, dating Senate President Tito Soto III, Chairperson ng Nationalist People's Coalition o NPC, at Camarines Sur 2nd District Representative El Rey Villaferte, National Unity Party President. Ayon kay Congressman Villaferte, magkakaroon ng common candidate sa pagkasenador ang bagong alyansa. Yung senatorial is the easiest for us because we will have a common candidate. We will try to get at least, we will try to fill up the 12. Magkakaroon talaga ng common coalition candidate na senatorial coming from all the major political parties.
Inaasang sa ikatlong linggo ng Setyembre ihahayag ng alyansa ang napagkasunduan nitong senatorial lineup. We'll be meeting again soon to discuss things which will unite and forge a united team for the 2025 midterm election. Samantala, welcome development naman ito para sa ilang kongresista. Ito ay bagaman nagpahayag ng agam-agam ang isang mambabatas kung magiging epektibo rin ba ang sanib puwersa hanggang sa local level. It's good that this alliance is formed. What's exciting, especially for those of you who are interested in politics, is to find out what's the senatorial lineup for the administration. Pero as far as political alliances like that are concerned for the locals, to see is to believe. Minsan may alliance sa taas pero banggaan sa baba, no? So we'll see, no? Tinuligsa naman ni House Deputy Minority Leader, ACT Teachers Party List Representative Franz Castro ang political alliance ng PBBM administration. Ayon sa Makabayan Bloc Solen, walang bagong maaasahan ang mga mamamayan sa alyansa ng mga tradisyonal na politiko. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinigil ng Korte Suprema ang pagdaraos ng plebisito sa September 7 at 21, 2024 para ratipikahan ang pagbuo ng tatlong bayan ng Nuling, Datu Sinsuat, Balabaran at Sheikh Abbas Hamza sa Maguindanao del Norte sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Sa desisyon ng Korte, diniklara nitong unconstitutional o labag sa saligang batas ang Section 5 ng Bangsamoro Autonomous o Autonomy Act number 53, 54 at 55. Nakasaad kasi dito na ang mga kwalipikadong botante lamang sa mga barangay na bumubuo sa mga bagong lilikhaing bayan ang maaaring bumoto sa plebisito. Pero ayon sa SC, kasama dapat sa plebisito ang mga botante sa mother municipalities. Dahil dito ay ipinag-utos ng Supreme Court sa Commission on Elections o COMELEC na itigil ang pagsasagawa ng plebisito. The court ruled that qualified voters from both the new and the mother municipalities should be included in the plebiscite. Respondent COMELEC is enjoined to desist from holding plebiscites on September 7 and 21, 2024, and from performing any and all acts related to the ratification of Bangsamoro Autonomy Acts numbers 53, 54, and 55. Paliwanag ng Korte, bago maisasagawa ang plebisito ay kailangan munang amendahan ang probisyon ng Bangsamoro Autonomy Act na diniklarang unconstitutional. Ayon naman kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, susundin nila kaagad ang kautusan ng Korte kapag natanggap na nila ang notice para dito. Nasa 45 overseas Filipino workers mula sa Lebanon ang nakatakdang dumating sa Pilipinas ngayong weekend. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, noong nakaraang linggo ay 15 OFW na ang nakauwi mula Lebanon at may 45 na inaasahan ding makakauwi ngayong linggo. Dagdag ni Secretary Kakdak, ang bawat OFW na uuwi sa Pilipinas mula Lebanon ay makakatanggap ng 100,000 pesos mula sa DMW at OWA. Kaya naman patuloy na hinihikayat ng pamahalaan ang mga Filipino migrant workers sa Lebanon na umuwi na ng Pilipinas para hindi na madamay o masaktan sa lumalalang tensyon doon sa pagitan ng Hezbollah at Israeli forces. Muling idineklara ng World Health Organization ang Mpox bilang isang global public health emergency noong nakaraang linggo, August 14. Ito ang ikalawang pagkakataon sa loob ng 2 taon dahil na rin sa pagtaas ng mga kaso ng viral infection sa Democratic Republic of Congo at mga karatig nitong bansa. Ang detalye sa ulat ni Jed Neresina. Ang Mpox ay isang sakit na dulot ng monkeypox virus.
Ito ay isang zoonotic viral infection, ibig sabihin maaaring maipasa ito sa tao mula sa hayop. Bukod dito, dagdag ng Department of Health, maaaring makuha ang sakit sa pamamagitan ng direct at intimate contact sa taong infected ng nasabing virus, partikular sa paglapit o pagdikit sa mga rash o pantal, maging sa body fluids ng tao. Maaari ring maipasa ang virus sa paghawak o paggamit ng mga kontaminadong gamit. Isa pang learning natin since na-present itong disease na to ay pwedeng makontaminate some materials like clothes and utensils of infected individuals. Ngayong kinumpirma na ng Health Department ang pagkakaroon ng bagong kaso ng Mpox sa bansa, pinapayuhan ang publiko na mag-ingat upang maiwasan ang pagkalat pa nito. Ngunit ano nga ba ang common symptoms ng Mpox at paano ito maaagapan? Commonly presents with a skin rash or lesion sa mucosa or lining ng mga bunganga at bibig and can last for 2 to 4 weeks. No? The rashes are accompanied by fever, headache, muscle pain, back pain, low energy or fatigue, and swollen lymph nodes or kulani. No? Ngunit ayon kay Health Secretary Teodoro Herbosa, ang Mpox virus ay maaaring mapatay gamit lamang ang sabon at tubig. Kaya mahalaga ang paghuhugas ng mga kamay at pagpapanatili ng kalinisan sa katawan. Pwede rin mag-isolate sa bahay kung makaramdam ng sintomas, kung saan 3 linggong isolation ang rekomendasyon ng DOH. Ito ay hanggang sa matuyo ang mga lesion sa balat ng pasyente. Yung Mpox, ang viral illness siya, self-limiting. So kagaya ng mga tigdas, beke, is self-limiting, gagaling ka rin over a period of time. Ang Mpox ay maaaring magamot sa pamamagitan ng supportive care kung saan maaaring magbigay ang mga doktor ng antiviral medicine lalo sa mga may comorbidity. Pero kadalasan gamot sa lagnat, gamot sa sakit ng katawan at pamahid sa mga lesyon ay sapat na paliwanag ni Secretary Herbosa. Dagdag ng DOH kung wala namang lugar sa bahay o may ibang sakit ang pasyenteng tinamaan ng Mpox, ay maaari naman silang magpa-confine sa mga ospital. Basta wala siyang ibang illness, parang chickenpox, yung bulutong tubig. Pag nag-fall off na yung scabs mo, yung mga peklat galing dun sa vesicles, hindi ka na infectious. Pero habang may lesion ka na may lamang vesicle o tubig, maraming mikrobyo doon or virus. Ngayon ay nakaalerto ang Department of Health sa pagbabantay sa posibleng pagkalat sa nasabing sakit. Jedne Resina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagsasagawa na ng contact tracing ang Quezon City Local Government sa lahat ng mga posibleng nakasalamuha ng pinakabagong pasyente na nagpositibo sa Mpox sa Pilipinas. Ayon kay Quezon City Mayor Joy Belmonte, kasama sa kanilang itinitrace ang 2 establishmento na pinuntahan ng pasyente kabilang na ang isang derma clinic at spa. Samantala, ipinag-utos na rin ng LGU ang pagpapasara sa nasabing spa matapos na mapag-alaman na expired na ang permit nito. Tinayak naman ng LGU na sa ngayon ay naka-quarantine na ang iba pang close contact ng pasyente. Patuloy ang pagmomonitor ng Department of Health sa pagtaas ng mga kaso ng dengue sa bansa. Sa pinakabagong ulat ng ahensya mula January 1 hanggang August 10 ngayong taon, nakapagtala na ito ng 150,354 dengue cases. Mas mataas ito ng 39% kumpara sa 107,953 na mga kaso na naitala noong nakaraang taon sa parehong panahon. Nakapagtala naman ang kagawaran ngayon ng 396 deaths na mas mababa sa kumpara sa 421 deaths na naitala noong nakaraang taon sa parehong panahon din. Ayon sa DOH, patuloy man ang pagtaas ng dengue cases sa bansa, mas kaunti naman ang mga nasawi dahil sa naturang sakit. Ito ay maaaring indikasyon umano ng mas magandang pag-uugali ng mga Pilipino sa usaping pangkalusugan, kung saan mas marami na ang agad na nagpapakonsulta
na nagre-resulta sa maagang pagsusuri at mas maayos na pamamahala o pagresponde sa mga sakit katulad ng dengue. Sa kasalukuyan, lahat ng rehiyon maliban sa Soc-Sargen, Zamboanga, Peninsula at Bicol ay nagpakita ng pagtaas ng mga kaso sa nakalipas ng 3 hanggang 4 na linggo mula August 10, 2024. Nag-deploy na ng Disaster Response Team ang Philippine National Police sa lugar na apektado ng Taal Vog sa Batangas. Ito ay upang tumulong sa mga residente na kailangan ng assistance sa muling pag-aalboroto ng Taal Volcano. Mula sa Camp Crame may report si Lea Ilagan live. Lea, ano ang pangunahing magiging trabaho nitong Disaster Response Team na ito ng PNP? Magandang tanghali sa iyo, Ella. Kabilang sa magiging trabaho nitong Disaster Response Team ng Philippine National Police ay ang pag-alalay sa mga residente na maaapektuhan ng panibagong pag-aalboroto ng Bulkang Taal. Kasama na dyan ang paglilikas sa mga residente kung kinakailangan, pagbabantay sa kaayusan ng mga evacuation centers, pagpapatrolya sa mga maiiwang tahanan ng mga ililikas na mga residente upang maiwasan ang nakawan o yung tinatawag na looting. Kaya naman, sinabi ni PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo na activated na nga itong Disaster Incident Management Task Group ng Philippine National Police sa lalawigan ng Batangas. Naka-standby na din ang search and rescue personnel ng PNP na maaaring i-deploy kung kinakailangan. Regular din aniya ang ginagawang koordinasyon ng Batangas Police sa mga lokal na pamahalaan para sa anumang hakbang para sa kaligtasan ng mga residente. Paalala pa ng PNP sa mga residente, makinig sa paalala at abiso ng mga lokal na pamahalaan at agad na lumikas kung kinakailangan para sa kanilang kaligtasan. Ella? Maraming salamat, Lea Ilagan. Sa buwan ng Oktubre pa, posibleng magsimula ang panahon ng La Nina ayon sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA. Bahagyang naantala ang pagpasok nito na dating inaasahan sa susunod na buwan. Ayon pa sa PAGASA, posibleng magkaroon ng mga super typhoon sa panahon ng La Nina. Narito ang report ni JP Nunez. Bumaba ang posibilidad na magsimula ang panahon ng La Nina sa susunod na buwan ayon sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA. Sa ngayon, hindi pa bumababa ang sea surface temperature sa Pacific Ocean o ang lamig sa ibabaw ng dagat. Gayon din ang easterlies o ang hangin nang gagaling sa silangan ay mataas pa ang temperatura. Ang oceanic at atmospheric condition ang minomonitor ng PAGASA para ideklara ang panahon ng La Nina. Ayon kay PAGASA Climate Monitoring and Prediction Chief Annalisa Solis, ang pinakamataas na tsansa na magsimula ang La Nina ay sa buwan ng Oktubre. Posibleng magkaroon pa rin ng La Nina at least for October, November, December season. Kapag nagsimula ang La Nina sa Oktubre, posible namang maging dominant category ito hanggang sa first quarter ng 2025. Kaya mararanasan pa rin ang malamig na temperatura. Ayon sa PAGASA, maaaring magdulot ng mas malalakas na mga bagyo ang La Nina. Posible itong magdulot ng malawakang mga pagbaha at mga pagguho ng lupa. Bagamat nakaranas na ang ilang mga lugar ng malaking pagbaha dahil sa pananalasa ng bagyong Karina, hindi pa rin maaalis ang posibilidad na may pumasok pang bagyo na mas malakas kaysa rito sa panahon ng La Nina o bago matapos ang taon. Historically, na kapag meron tayong La Nina, ay meron din tayo nararanasan ng mga super typhoon category. So, posibilidad, dalawa, maaaring ang bagyo natin ay magkaroon ng mga super typhoon category or maaari ding bagyo na marami ang dulot na dalang ulan. Ayon sa PAGASA, dapat magkaroon ng ibayong paghahanda ang publiko sa mga malalakas na bagyo, lalong-lalo na ang mga lugar sa silangang bahagi ng Luzon na madalas daanan ng bagyo. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Kinumpirma ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources of BFAR na ligtas ng kainin ng mga tao ang mga mahuhuling isda at iba pang lamang dagat sa Cavite. Ito ay matapos na umabot sa mga katubigan sa Cavite ang oil spill na nanggagaling sa lumubog na MTKR Terra Nova sa Bataan. Mula sa Silang, Cavite, makibalita tayo kay Benedict Samson, live. Benedict, ano ang reaksyon ng mga mangingisda at residente dyan sa Cavite ngayon ligtas na for human consumption ang mga isda at shellfish na mahuhuli dyan? Yes, Ella, mag-iikot muna tayo at patuloy na hihingi ng reaksyon ng mga mangingisda patungkol nga dito sa pagkumpirma ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na ligtas ng kainin ang mga lamang dagat na nahuhuli sa Cavite. Ayon sa BFAR, inaasahan na ngayong linggo ay mailalabas na yung mga resulta na nagsasaad na ligtas ng kainin ang mga isda at shellfish. Sa isinagawang pagdinig sa House of Representatives kahapon, sinabi ng BFAR na inaantay na lang nila ang final result ng PAH at ang pangatlong sensory evaluation. Kung ito ay maaari na anilang payagan ang pangingisda sa lalawigan ng Cavite. Sa ngayon, ang Philippine Coast Guard naman ay patuloy sa hot topping operation sa lubog na MTKR Terra Nova. Ayon sa PCG, pag natapos na ang hot topping, ay maaari nang masimulan ang siphoning sa langis na laman ng lumubog na tanker. Patuloy din ang iba't ibang lokal na pamahalaang panlalawigan at iba-ibang ahensya ng pamahalaan sa pagbibigay ng ayuda sa mga apektadong mangingisda. At yan muna ang ating update mula rito sa Cavite. Balik sa inyo dyan, Ella. Maraming salamat, Benedict Samson. Magpapatupad ng isang bagong ordinansa ang Baguio City Council na naglalayong pangalagaan ang kalusugan ng publiko sa pamamagitan ng pagsiguro ng malinis at ligtas na inumin ang tubig na isinusupply sa lungsod. Mula sa Baguio City, makibalita tayo kay Grace Doctolero live. Grace, ano yung nakapaloob sa bagong ordinansa na ito? Yes, Aga, ang ordinansa ay ang nag-uutos sa lahat ng water testing facility sa lungsod na tumutugon sa mga residente at establishmento sa lungsod na magsumite ng water test results o ang mga nagpapahiwatig ng kontaminasyon sa City Health Services Office sa loob ng 24 na oras. Upang matiyak ang lahat ng mga tagapagbigay ng inuming tubig at mga operator na tumatakbo sa lungsod ay sumusunod sa mga pamantayang pangkalinisan, ang ordinansa ay nag-aatas sa kanila na magsumite ng mga sample ng tubig sa mga akreditadong pasilidad sa pagsusuri ng tubig na ito. Ang mga sample na ito ay isa sa ilalim sa bacteriological, physiochemical at iba pang kinakailangang pagsusuri gaya ng tinutukoy ng City Ordinance number 41-2007. Kung ang anumang test ay nagre-resulta na may kontaminasyon o positibong natuklasan, ang mga operator o provider ay dapat na ihinto agad ang kanilang mga operasyon at tiyaking naabisuhan ang CHSO. Sa pagtanggap ng mga resulta ng test na nagpapahiwatig ng kontaminasyon, ang CHSO ay kinakailangang mag-utos ng agarang pagsasara ng apektadong pasilidad ng tubig o tagapagbigay ng serbisyo. Pipigilan ng pagkilos na ito ang pamamahagi ng hindi ligtas na inuming tubig at mapoprotektahan ang kalusugan ng publiko. Mananatiling may bisa ang pagsasara hanggang sa maipatupad at ma-verify ang mga pagwawaso sa pamamagitan ng kasunod na test. Ang mga operator na ito ay maaari lamang ipagpatuloy ang mga operasyon kapag ang isang kasunod na pagsusuri ng tubig ay nagpapatunay na ang tubig ay nakakatugon sa mga pamantayan ng Philippine National Standards for Drinking Water. Sa pakikipag-ugnay ng CHSO, ipapatupad ng dibisyon ng mga permit at paglilisensya ang mga order ng pagsasara at tiyaking ang
pagsunod sa mga direktiba na inilabas ng CHSO. Ang ordinansa ay nagpaparusa sa mga hindi sumusunod na tagapagbigay o operator ng tubig na inumin at mga pasilidad sa pagsubok ng tubig. Sa unang paglabag, ang mga lalabag ay magmumulta ng 2,000 kasama ang pansamantalang pagsasara ng establishmento. Ang pangalawang paglabag ay may multang 3,000 at pagkakakulong ng 20 araw. Para sa ikatlong paglabag, tataas ang parusa sa multang 5,000 at magresulta sa permanenteng pagsasara ng establishmento. Ang ordinansa aga ay inaprubahan ng Konseho ng Lungsod sa ikatlo at pinal na pagbasa at ipinasa kay Mayor Benjamin Magalong para lagdaan bago ito maipatupad. Yan muna ang balita. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Grace Doctolero. Posibleng umpisa na sa mga susunod na araw ng Democratic Republic of Congo at iba pang African countries ang pagbabakuna kontra Mpox ayon sa Africa Centers for Disease Control and Prevention. Nakikipagtulungan ang Africa's top public health agency sa ibang bansang nakararanas ng Mpox outbreaks. Kasunod ito ng pledges mula sa European Union, vaccine maker na Bavaria Nordic, Estados Unidos at Japan. Tinapos ng top US diplomat na si Antony Blinken ang biyahe nito sa Middle East sa pamamagitan ng pakiusap ng pagkakaroon ng Gaza truce o paghinto ng gera sa pagitan ng Israel at Hamas. Pangsyam na regional visit na ito ng US Secretary of State simula nang sumiklab ang Israel-Hamas war. Muli itong nanawagan sa Hamas na tanggapin ang isang bridging proposal para sa kasunduan. Anya, tinanggap na ito ng Israel at nakiusap sa dalawang partido na isapinal na ito. Naharap sa matitinding hamon ang rescue teams na naghahanap sa 6 na taong nawawala matapos lumubog ang isang yate sa baybayin ng Sicily, Italy. Kabilang narito ang maiksing dive window at nagkalat na debris ng vessel. 2 araw nang naghahanap ang cruise at sinusuyod ang mga lugar kung saan posibleng naroroon ang mga pasahero. 22 ang lula ng Bayesian yacht nang lumubog ito dahil sa masamang kalagayan ng panahon. Isa na ang kumpirmadong nasawi sa insidente at nagpapatuloy pa rin ang paghahanap sa iba pang nawawala. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Awit, Kapitulo 37, versikulo 30 na nagsasabi, ang bibig ng matuwid ay nangungusap ng karunungan at ang kanyang dila ay nagsasalita ng kahatulan. Yan ang mga balita ng aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang paggalinga sa kapwa. UNTV CE News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.